1,000 na ang biktima at 4 ang kumpirmadong nasawi sa typhoid outbreak sa Cebu. Dahil sa paggalat ng sakit, isinailalim sa state of calamity ang mga bayang labis na naapektuhan. Bakit nga ba naging sanhi ng pagkamatay ng ilan ang isa sanang simpleng karamdaman? Ito ang bayan ng Tuburan, isa sa mga pinakamahirap na bayan sa Cebu. Sa gitna ng kahirapan sa lugar, isa pang kalbaryo nagpapahirap ngayon sa dumaraming residente. Kumitil sa buhay ng 5 katao at naglagay sa balag ng alanganin sa mahigit 1,000 pang biktima. Ang dahilan, isang simple ngunit naging nakakabahalang sakit, ang typhoid fever. Sa Tuburan District Hospital namin inabutan ng 4 na taong gulang na si Terence. Siya ang pinakabatang biktima ng typhoid na nakakonfine sa ospital. Hindi raw inakala ng pamilya na typhoid ang sakit ng anak, kaya hindi nila siya agad naisugod sa ospital. Nilalagnat siya, tapos hindi siya kumakain. Palagi lang gatas ang iniinom niya, tapos madali siyang mapagod. Sa kabila ng lumalalang kalagayan, kapansin-pansin na maraming kasalatan. 25 lang ang bed capacity ng ospital, pero sa ngayon 200 na ang bilang ng pasyenteng isinugod dito. Hindi na rin kayang gamutin ng ospital ang mga malalalang kaso ng typhoid. Kasi hindi kami kumpleto ng equipment eh. So kailangan namin magpadala doon sa Cebu City, doon sa Vicente Soto. Kaya na-repair naman namin doon, nasa mga more than 30 yun. Kaya yung na-admit namin doon sa Vicente Soto, lahat-lahat yung nasa mga 50. Inabutan namin dito si Ederlita habang nakabantay sa bunsong anak na si Janice, 11 taong gulang. Ni-eskwela pa ni siya atong kuan. Sa ka-eskwela siya ko sa kadlaw. Pag kayo ugma, diham dahil gilantan din siya. Sa gilantan ko ka nang napas mo kuma. Sa iskindi. Bukod kay Janice, tinamaan din ng typhoid ang 2 pang anak ni Ederlita. Ang 20 taong gulang niyang anak na si Elber isinugod sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City dahil malala na raw ang kanyang kondisyon. Nanghihina at hirap pang magsalita si Elber nang datna namin siya sa ospital. Ako mangod nga duha to as Tuburan, ibantayan sa mama. Akong papa mo nangita nagkonsumo para sa nabili nito ng akong pamilya. Itas sa akong papa, kuan mangutang to siya para makuha pagkaon akong akong pamilya. Sa bahay ng pamilya Aquila, nalaman naming 5 pa sa mga kaanak ni Ederlita ang tinamaan ng typhoid fever. 4 sa kanyang apo at ang kanyang hipag. Ang mas malungkot, ang isa sa mga apo ni Ederlita binawian ng buhay nung Sabado matapos lamang daw ang 5 araw ng pagkakaroon ng typhoid. Hindi na nakayanan ng 8 taong gulang na si Jessa May ang paglala ng sakit habang nakakonfine sa ospital. Awahin ng tulong. Patay naman. Diha na sila mo tulong nga patay na. Unang napabalita nung nakarang linggo ang pagkalat ng typhoid sa lugar. Sa mga oras na iyon, halos 30 nang may sakit at 2 na ang namamatay. Mula noon, sunod-sunod pa ang mga nagkasakit sa Tuburan. Ayon sa Tuburan District Hospital, sa sakop nitong 54 na barangay, 41 barangay na ang dinapuan ng sakit. Umabot na sa mahigit 1,000 ang naging biktima nito. Dahil dito, nagdeklara na ng typhoid outbreak ang munisipyo. Agad ding isinailalim sa state of calamity ang buong Tuburan. Kasi marami na yung affected eh. Kaya ang daming pumunta doon sa district hospital natin, pareha lang yung kaso eh. Yung may lagnat na ilang araw, tapos pabalik-balik. Kaya sabi namin, outbreak na talaga ito.
Sa tala ng Tuburan District Hospital, sa Barangay Cogo nang galing ang 20% o mahigit 200 taong nagka-typhoid. Dito raw kasi matatagpuan ang isa sa 3 pangunahing pinagkukunan ng tubig, ang underground deep well na nagsusupply ng tubig sa Alegria Reservoir. Kontaminadong tubig ang isa sa mga itinuturong dahilan ng pagkalat ng sakit. Sa pag-aaral na ginawa ng Department of Health Region 7, natuklasang mataas ang fecal coliform o bakterya sa tubig na nanggagaling sa reservoir. Isa raw sa maaaring dahilan ng pagkalat ng bakterya ay ang mga duming galing mismo sa mga tao. Our assumption is may mga bahay-bahay o mga katao na doon nagtapon ng dumi sa paligid ng mga sources of water natin. And then, dumating yung ulan, na-flush out, nag-seep in doon sa mga water sources. Maraming walang kubita, tapos maraming squatter dito. Isa na nga ang pamilya Aquila sa mga nakatira malapit sa deep well na walang sariling banyo. Wa pa may banyo. Sa isag ka, may sa babaw. Adto ra may maligo sa babaw. Ang kapitbahay nila aminadong ganun din ang ginagawa. Tinuturuan ko yung mga anak ko na ibabaon ang kanilang dumi. Pagkatapos tabunan nila para hindi na mangangamoy at saka hindi na lalangawin. Sa buong barangay, 232 kabahayan ang walang sariling palikuran. We have distributed close to 50,000 toilets already. And we continue to do this, but on condition that the barangays request and that there are actual households that have already prepared the area kung saan ilalagay nila yung kanilang mga toilet. We distribute toilet bowls, cement, and rebars. Bakterya na galing sa dumi ng tao ang sanhi ng typhoid. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng hand-to-mouth transmission kapag hindi nakapaghugas ng maigi pagkatapos magbanyo. Ayon sa grupong Health Alliance for Democracy o HED, dapat ay naging maagap ang lokal na pamahalaan upang hindi ganito kalaki ang pinsalang idinulot ng maruming tubig. Somebody must be responsible for monitoring the quality of water. So mapapag-usapan naman natin yung maintenance at saka yung paano ina-assure yung quality ng tubig. So nandyan yan, may mga sanitary engineers tayo na dapat regularly nag-check dyan. Noong mga normal days na walang nangyari is twice a week kami nagtitesting ng water. Biglaan Hindi natin na-monitor dahil bigla yung nangyari na ganito kaagad yung cases natin. Taong 2000, nang buuin ng DOH ang Food and Waterborne Diseases Prevention and Control Program. Layunin nitong mapigil ang pagkakaroon at pagkalat ng iba't ibang uri ng waterborne disease gaya ng typhoid fever sa pamamagitan ng mga awareness campaign at water testing sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero tila hindi naman daw ito ganap na naipatutupad. Although we have sanitary engineers and sanitary inspectors, most of the time, kung kami nasa field, hindi namin nakikita rin yung nagiging trabaho at kung ano rin yung ginagawang trabaho nila. Pagka nag-cluster ng kaso, let's say, for a given barangay, ang damadami yung kaso na may mga linalagnat na unknown ng origin, tapos nag-i-spread siya. So more or less, map out mo na yung incidents. So nagpapadala kami ng team doon. Sa ngayon ay naglagay na ang lokal na pamahalaan ng mga chlorinator boxes sa mga pinagkukunan ng tubig ng mga apektadong lugar. Ginagamit ito upang mapatay ang mga bakterya na nasa kontaminadong tubig. I think when this happened, defective yata yung mga chlorinators doon or wala. So, kaya ngayon, nag-emergency purchase. Kasi sa pagkaalam ko, mataas yung procurement process. What has happened in Tuburan should serve as a loud reminder to other towns and other cities to check and recheck their pipes, the entire water system. Malungkot isipin ang isang sakit na dapat sana ay mabilis lang na naagapan. Naging dahilan ng pagkasawi ng ilang residente. Sa mga pagkakataong natunto na ang ugat ng problema, sana na may mabilis itong matugunan at masolusyonan upang hindi na dumami pa ang mga biktima.
Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.